pag-alis ng mga members po ng Lakas CMD po, no? Kasi from around 110, tama po ba, ay naging 70 na lang po ang mga miyembro. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Meron ba silang mga dahilan na ibinigay? Kasi alam ko ay nagpaalam pa muna sila bago po nag-transfer or nag-jump ship po. Well, well, individual, naman talaga, may mga individual, may mga political dynamics na nakikita na tayo. At saka, well, it's an individual choice of every members kung saan nila, para sa kanila, ay saan sila lulugar in terms of their political affiliation. What is important is, itong pinag-uusapan natin na impeachment na to, buo yung suporta ng Lakas CMD, buo ang suporta ng Lakas CMD sa mga priority legislation ng ating administration, especially yung mga declare na LEDAC, no, priority. So sa atin naman, yung mga ganitong klaseng paglilipat ay hindi naman ito nangyari ngayon lang, 'di ba? Nangyayari naman talaga ito kasi we are a multi-party system at hindi, sa palagay ko, wala namang penalty kung sino yung naglilipat-lipatan sa mga partido. Kaya nga sa amin sa BARM, what we did in the BARM parliament is that we specifically mentioned there in the local government code na pag ikaw lumipat ng partido, you have to have 1-year bar na hindi ka, one term, na hindi ka po pwedeng tumakbo in order to discourage yung sinasabi nating lipatan ng partido. But in the national scene, wala naman tayong ganung batas. So, it will not prevent anybody from moving from one party to another. At saka, ito yung nakikita natin na trend, no? Every time na nagkakaroon ng mga midterm elections, malapit na yung mga presidential elections. So, nagkakaroon ng realignments.